PNP sacks cops who served warrant versus Kibuloy to probe alleged overkill. Yan. Kalma muna tayo ha. Kalma lang. Kalma lang muna. Let's break this down kung bakit nangyari to. Overkill kung ituring ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginawang raid ng Philippine National Police, Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group sa Kingdom of Jesus Christ compound noong Lunes ng madaling araw. Ayon sa dating Pangulo, bagamat may dalang warrant of arrest, wala namang ipinakitang search warrant ang mga pulis sa mga pinasok nilang property ng religious leader. Kaya bilang itinalagang administrador ng mga nasabing property, responsibilidad niya na kumilos at magsampa ng kaukulang hakbang. Bunsod nito, ipinahahandanan niya ang affidavit ng lahat ng mga umano'y na agrabyado at na-trauma sa insidente. Gayon din ang inventory ng mga gamit na nasira. Mabigat man sa kanyang loob ang gagawin, kailangan niyang kumilos laban sa lahat ng responsable sa anyay iligal na pagsalakay. Sa kabila umano ng kanyang personal na paniniwala, dapat pa rin itaguyod ang batas. Ayon naman sa Philippine National Police. No, mamaya natin sagutin yan. Mamaya natin puntahan yung sagot ng PNP. Tingnan muna natin yung sinabi ni Digonggong. I'm sure nabalitaan nyo na to. Naglabas siya ng statement kahapon at sinabi nga niya daw dito. Ayan sabi. Bago tayo pumunta dyan, as usual, tayo muna mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan at pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Sabi, except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did... Raiders? Bay, nasa isip ko, pag raiders ang lumalabas na image sa utak ko, pirata. Raider o kaya mga Vikings o magwa-Viking raid. But anyway, they're not raiders, they are the police force, mga kochero. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Hindi sila raiders. Pulis ho yan. Pulis ho yan, Digong. Pulis yan, hindi sila raiders. Okay. Did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. Alam nyo mga kochero, feeling ko di talaga siya nagsulat nito. Someone else wrote this. Hindi siya nagsulat nito. Wala siyang panahon para magsulat ng gantong kahabang sulat. Anyway. Sabi niya, this act cannot go unpunished. Ayun, may ganun, no? While I'm saddened to do this given my personal and past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. Oh, wow. Really? In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Pinag-utos daw niya. Okay. Ngayon mga kochero, ilang beses na nating napag-usapan to. Sinabi na natin noong nakaraan na wala pong illegal doon sa ginawa ng PNP. At wala rin pong tawag dito. Karapatan po 'yon ng ating kapulisan, lalo na that they are enforcing a legitimate warrant. Buti sana kung walang warrant at all. Kung walang warrant, let's say pumasok sila doon, warrantless, quote unquote, warrantless arrest. Yun, may problema talaga ang PNP. May problema talaga. Kaso hindi eh. Ang hinahanap nila, search warrant.
Pero may dalang warrant of arrest ang kapulisan natin. And nakita naman natin paulit-ulit na sa Rule 113 ng Rules of Criminal Procedure, Section 11, na karapatan po ng ating kapulisan kapag sila ay nag-i-issue ng warrant, hindi naka-indicate doon kung warrant of arrest or warrant or search warrant, hindi po naka-indicate, basta naka-indicate doon warrant. That's it. Only a warrant. That the police, our police has the right to break into a building or an enclosure. Legal ho yung ginawa ng pulis natin. Legal ho talaga yan. Pero syempre, dahil si Duterte, mahal na mahal niya si Kibulok, wala problema dun. Natawa nga ako Eto na naman sila sa linyahan na wala akong choice. Ang hilig ni Duterte sa ganyan, di ba? Wala akong choice. Ako kasi yung ginawang church administrator. Wala akong choice kundi kasuhan ng kapulisan. Wala kang choice? Di sana tumanggi ka maging church administrator. Mahirap bang gawin yun? Tumanggi ka na church administrator. Total naman, sinabi mo na nung una, kay Kibuloy, sana yun? Let me educate all of you. Let me educate you. Anyway, sana yun? Ayan, ito pala. So, pinaka-umpisa pala. Total naman, sinabi na ni Digonggong, sabi niya, Pastor, ikaw naman ang wanted, wag mo ko idamay dito. Kung ayaw mo palang madamay, ba't ka pumayag na maging church administrator? Ba't ka pumayag? Dapat di ka pumayag. Ayaw mo palang madamay Ito yung nakakatawa talaga dito sa sa grupo ng mga mga Duterte Balahura supporters. Para sa kanila, okay lang 'yon. Na napipilitan ako, ganto. Dadaan sa ang dali nila makuha sa drama. Napipilitan ako kasi ako yung church administrator et cetera, et cetera. Ba't di ka tumanggi? Wala kang sariling utak? Amin na lang. Amin ka na lang. Pwede namang umamin. Sabihin mo na lang, oo kasi kaibigan ko siya, gusto ko siya ipagtanggol. Walang problema dun. Okay lang yun. Pagtanggol mo kasi alam naman namin kaibigan mo siya. Huwag mo na kaming daanin sa drama. Kayamanan din daw, sabi ni Mishi Cruz. Kayamanan yan, coach. Kaya pala pumayag, no? Kayamanan din yan, nasa tamayong. Anyway. So, ayun. Yun na yung doon. Ngayon, mga kotsero, hindi natin alam kung natakot ba ang PNP doon sa kanya sa pagbabanta. Sa pagbabanta ni Digong. Hindi natin alam kung natakot ang PNP sa pagbabanta. Pero mga kotsero, sa palagay ko, hindi naman. I think this is just part of the chess game. This is part of the chess game. And this is a good move. Etong pag-suspend sa mga kapulisan natin is a good move. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Tapusin. Ngayon tuloy natin tong balita. Pulis, bukas sila sa anumang investigasyon. Kakapatan po ng grupo po ni Pastor Kibuloy at ng KOJC leadership o kung sino man po na representante po nila na maghain po ng anumang kaso at yan naman po ay haharapin po ng PNP. Parte po yan ng due process, parte po yan ng pagkilala sa ating mga hukuman at sa ating mga korte. Pero katulad ng sinabi ko kanina, kung ang PNP ay bukas sa pagkilala at nagpapasakop po sa mga legal process, sana ganun din po sina Pastor Kibuloy. Samantala, sinampahan na ng kaso obstruction of justice, illegal possession of bladed, pointed or blunt weapons at disobedience to persons in authority ng Police Regional Office 11 ang 6 na miyembro ng KOJC. Yesterday afternoon, ang Kalinan Police Station nag-file na ng case against yung sa 6 na dadakip doon sa Glory Mountain.
Ang mga ito ay sinasabing nanlaban umano sa mga pulis na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City. Ayon sa Pier 11, sinabi ng PNP ang kanilang pakay pero hindi sila pinapasok ng mga supporters ni Kibuloy kaya sinira nila ang gate ng compound. Nang makapasok na ang mga pulis, hinarang din nila at inatake gamit ang mga patalima. Nakuha sa kanila ang 17 bolo at Yun, no? 2 improvised marble gun. Ano sabi ng mga abogado ng ano? Ano yung sinabi ng abogado ng ni Pacquiao? Very, very peaceful kami dito. Wala kaming ginagawa. Nananahimik kami. Biglang dumating yung mga SAF. Biglang dumating yung kapulisan. Ginulo kami dito. Sinugod kami. Overkill yan. Overkill. At anong tawag niyo dito? Alam niyo mga kotsero, okay na maging overkill ka kaysa meron kang intent to kill. Imagine, civilian ka. Aatakihin mo yung kapulisan natin, may dala kang ganyan. Partida, nagdadasal daw sila niyan. Anong dasal ginagawa nyo? May samurai pa, oh. Ayan, oh, samurai, yung liit, oh. Oh, yan, oh, yan. Di pala samurai. Ano ba tawag dyan? Iba yung tawag dyan, eh, sa maliit na, short sword. Oh, yan, oh, isa, oh, di ba? Oh, mga gulok. Ang daming, yan, itak, may gulok. To, espada yata to, eh, manipis, eh. Ito rin, oh, espada rin to. Oh, to, espada. Ito, short sword din to, eh. Kodachi, ayun, Kodachi ang tawag, Kodachi. So yan, oh, yan nahuli sa kanila, oh. Kinasuhan na 6. Kinasuhan na yung 6. Ah, kinasuhan na sila. Improvised marble gun at kuwake gamit ang Yan. mga patalima. Nakuha sa kanila ang 17 bolo at 2 improvised marble gun. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na Inattack. pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. Lelay Moreno, UNTV News. O di kinasuhan sila ngayon. Kaso sila. Ano yun? 6 na lalaki may dalang itak sa Glory Hole Mountain. Kinasuhan. O yan. O. Ayon sa pulisya, kinasuhan na nila ng paglabag sa Presidential Decree 1829, obstruction of justice, Batas Pambansa No. 6, illegal possession of bladed or pointed or blunt weapons. At Article 151, disobedience of lawful orders of persons in authority or their agents, ang 6 na lalaki na miyembro rin umano ng Kingdom of Jesus Christ. Partida, peaceful yan. Sinugod din umano ng mga nahuling lalaki ang mga pulis gamit ang kanilang mga itak. So, nagsalita din naman yung ating kapulisan, di ba? Ito, papanood ko naman sa inyo isa, itong nauna. Kasi mga kotsero, tulad ng sinabi ko kanina, ako personally, I believe that this is a legitimate operation. Wala akong masama sa kanilang ginawa. Wala akong ginawa masama ang ating kapulisan. Walang ginawa ang mga anong ganito. Wala silang ginawa masama. Nag-i-issue lang sila ng warrant of arrest. Ngayon, dahil kasi naka-riot gear, tsaka yung SAF, syempre, SAF yun. May baril talaga yun. Pero dahil kasi naka-riot gear, feeling nitong mga to, overkill na. No, it's not. Sa dinami-dami nyong yan. Sa dami nyong yan, tingin nyo, hindi sila magra-riot gear. Anyway. Investigasyon kaugnay sa Ito pagsalakay. yung sagot ng PNP. Bukas ang Philippine National Police sa investigasyon kaugnay sa pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para ihain ang arrest warrant laban kay laban sa founder nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero nanindigan ng PNP na lehitimo ang kanilang operasyon. Yan ang ulat Right. ni Patrick De Jesus. Isinailalim sa administrative relief ang 3 matataas na opisyal ng PNP, kabilang ang mga direktor ng Directorate for Operations, Intelligence at Davao Region Police. Ito ay upang bigyang daan ang investigasyon sa kontrobersyal na raid noong Lunes nang ihain ang warrant of arrest laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy at 5 pang akusado sa compound nito sa Davao City.
may direktang partisipasyon umano sa deployment ng mga pulis sa operasyon ang mga nirelieve na senior officers. Sibak din sa pwesto ang 12 tauhan ng SAF at CIDG. Ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant ay naging tama, wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure. Kaugnay nito, maghahain ng Ito yun resolusyon si pa si Senador Robin Hood Padilla Robin. para imbestigahan ang umano'y paggamit ng PNP ng unnecessary at excessive force sa naturang raid sa KOJC compound. Sabi ng PNP, bukas sila sa anumang investigasyon, pero nanindigan din na lehitimo ang ginawang operasyon. Kasabay ng panawagan kina Kibuloy at sa iba pang akusado na harapin ang mga reklamo sa kanila na sexual abuse, child abuse at human trafficking. Kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas, siguro po yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Ang PNP po ay open sa anumang investigasyon, pero ang gusto rin po natin maging bukas din po, lalong-lalo na po itong si Pastor Kibuloy at iba pang akusado na harapin po yung kanilang mga kaso laban sa kanila. Wala po tayong Exactly. paghuhusga. Linawin po natin, wala po sa poder ang PNP sa paghuhusga. Meron po tayong korte na titimbang whether Exactly. or not meron Tama. pong basihan itong mga kasong isinampa po sa kanila. Giit pa ni Fajardo, magtutuloy-tuloy ang pagtunton kina Kibuloy. Hindi po ito makakaapekto, sir, sa ginagawa po nating manhunt operation. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga kanina po ay patuloy po akong umapila kina Pastor Kibuloy na harapin itong kaso na ito at hayaan po yung legal process na tumakbo po para maiwasan yung mga ganitong tensyon. Samantala, sinampahan na ng obstruction of justice, disobedience to agents of persons in authority at possession of bladed weapons ang 6 na taga-suporta ng KOJC na nasa lugar ng isagawa ang raid. Patrick De Jesus. Ayun. So yun, nakita na natin kanina yung nagkaso na nga. Nag-file na nga ng kaso. Pero tama po ang PNP, mga kotsero. Sila, they're just doing their job. Mag-i-issue lang sila ng warrant. So, sabi nga ng kanilang spokes, open naman kami. Gusto nyo, ibisigahan nyo kami. Open kami dyan. Pero, dapat kayo, maging open din kayo sa hustisya. Isuko nyo si Kibuloy. Lalo-lalo nandito sa pamilyang Duterte. Dahil kayo yung palagi nakakabit kay Kibuloy. Isa yata kayo ng bituka eh. May kaso eh. Hindi naman peke yung kaso. Hindi naman dinismiss ng korte yung kaso. In fact, may probable cause nga na nakita. Sinabi ng judge, oo, pwede nating kasuhan to. Kailangan litisin to. Kailangan litisin tong tao na to kasi nakitaan natin ng dahilan na meron siyang ginawang krimen. Tapos, ang sinabi ng judge, eto ang warrant to, kunin nyo na. Get this person into custody para magkaroon tayo ng jurisdiction. Tapos, magsasalita ang isang taong katulad ni Kibuloy, ni Digong, na isang abogado, magsasalita rin yung kanyang anak na isa ring abogado na meron dong overkill sa pagsuserve ng warrant. Eh bakit hindi nga kayo ang magdala kay Kibuloy sa pulis? Ba't hindi kayo magdala? Ayaw nyo ng overkill, ayaw nyo ng magulo. So ba't hindi kayo magdala? Kayo yung kaibigan niyan eh. Bakit ayaw niya siyang paharapin sa korte? Bakit guilty siya? Guilty siya. Huwag nyo kaming sasabihan ng rendition. Walang naniniwala sa inyo. Ito si Sara, ang lakas-lakas ng loob niya mangwelyo at suntukin ng sheriff na isang officer of the court. Ito, hindi niya makwelyohan si Kibuloy at dalhin sa pulis. Ito si Robin Padilla. Ayan, isa pa yan, si Robin Padilla na yan. Bad boy ka talaga. Dapat talaga, hindi ko na binoto to eh. Mokong to eh. Iimbestigahan mo yung PNP sa operation. Parang ganyan yung gusto mo mangyari dati eh. Doon sa warrant, yung unang warrant ng Senado.
Nagkumbinsi ka ng mga ibang senador para i-ano yung warrant, i-cancel yung warrant na pinapa-issue ni Risa Ontiveros. Eh dito talaga pinapakita ni Robin Padilla kung gaano siya katuta. Tuta ka talaga ni Digong. Kung saan ka hilahin, doon ka lang. Pinahiram ka lang na helicopter, ganyan na ang ginagawa. Eh paano pag pinahiram ka pa ng eroplano, baka humuri mo na rin ang tumbong ni Kibuloy. Yun lang palang kailangan sa loyalty mo, pahiramin ka ng helicopter. Pinagsisisihan ko talaga, binoto ko tong si Robin Padilla. Binoto ko siya para sa Chacha. Ngayon hindi naman niya inasikaso yung Chacha. Ang inasikaso niya, busy pa siya maging tuta ng Duterte. Nakanantip ako. Salita ang DOJ kanina. Ano sabi ng DOJ? Kibuloy to blame for excessive force. Siya ang dapat sisihin kung meron mang excessive force. Sabi ng DOJ. It could have been avoided if the good pastor would submit himself to the jurisdiction of the court. Oh, see? Vasquez said in response to the alleged overkill on the part of authorities in raiding the KOJC properties in Davao. If the charges have no basis at all, then the courts of law will declare them as innocent and they would have all the reasons in the world to declare that charges are baseless and worthless. Ito yung sinasabi natin noon pa eh. Ito yung sinasabi natin noon pa. Ito rin yung sinasabi natin kanina patungkol sa mga pinagkukuda ni Digonggong at saka ni Sara. Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi niyo siya dalhin sa pulis? Hayaan yung magtuloy-tuloy ang kaso at ang korte mismo ang magsabi na inosente sila. Isa ka pa, Robin Padilla. Kung naniniwala kang inosente, sige Buloy, isa ka. Makisama ka dun sa dalawang amo mo na kunin yan si Kibuloy at dalhin sa PRO 11. Dito sa pinaggagawa nyo, pinapakita nyo lang kung gaano kayo naiimpluwensya ng kayamanan ni Kibuloy. Na wala talaga yung interest ng bansa sa inyo. Ang interest nyo, yung interest ng tropa nyo. Kitang-kita mga kotsero, dito pa lang. Wala talaga silang pake sa rule of law, wala silang pake sa due process. Ang pakialam lang nila kung ano yung importante sa isip at sa puso ng mga kaibigan nila. O kasama rin yan si Aimee, silang lahat. Kung talagang may pakialam kayo sa rule of law, sabihan nyo yung kaibigan nyo na sumuko siya para umusad yung kaso. At mabigyan siya ng hustisya. Dahil kung talagang inosente siya, mga kotsero, kailangan niyang humarap sa korte para hindi siya tago ng tago. O ngayon, tago siya ng tago kasi ayaw niya humarap sa korte. Eh kung humarap siya sa korte at ipinagtanggol niya yung sarili niya na maayos, o di ba? Why not? Pero alam niyo, kasi itong si Kibuloy, he's trying to pull a Lacson. He's trying to pull a Ping Lacson. Di ba si Lacson nagtago sa Hong Kong? Bumalik lang siya nung na-dismiss na yung kaso niya. Ganun ang gustong gawin ni Kibuloy. Noong panahon ni panahon yun ni Erap yata. If I'm not mistaken. Panahon yata yun ni Erap or ni GMA. Yun yung kasagsagan ng niya eh. Daser. Bobby Daser case. If I'm not mistaken. Tago siya sa Hong Kong. Tapos, lahat ng warrant of arrest niya, inapela niya sa Court of Appeals. Nagtuloy-tuloy sa Court of Appeals. Tapos, inakyat niya ng Supreme Court. Sa Supreme Court na-dismiss. Doon na-dismiss sa Supreme Court yung warrant niya, saka siya bumalik. Ganun ang gustong gawin ni Kibuloy. Paabutin muna niya ng Supreme Court yung warrant. Para kapag na-dismiss sa Supreme Court, saka siya lalabas. Para natin nalaman, sinabi ng abogado niya eh. Sinabi ng abogado niya sa interview. Yun ang strategy nila.
Kaya hindi yan lilitaw. Hindi yan lilitaw hanggang active yung warrant. Ang gagawin niyan, iintayin muna niya na umabot sa Supreme Court yung kanilang apela doon sa warrant. Hanggang sa ma-dismiss yan ng Supreme Court, kung i-dismiss ng Supreme Court. Pag in-uphold yan ng Supreme Court, goodbye. Hindi na yan lalabas ever. Mag-ano na yan, mag-out of the country na yan. Baka nga out of the country na ngayon yan. Hindi lang natin alam. Kailangan na talaga siya mahuli. Kasi, kung di siya mahuhuli, ganun na mangyayari. May pending appeal ba against? Meron. Sinabi ng abogado nila, inapila doon nila yung warrant eh. Sa mga interview yun. Sa UNTV rin yata na interview yun eh. So, inintay nila yung baba ng desisyon. Pag baba na yung desisyon, saan yan lalabas? Let's say, sinabi ng Court of Appeals, walang nagkamali ang RTC, walang probable cause. Yun. O di, lalabas na siya. Sabi ko sa inyo, inosente ako. Di na siya umarap ng korte. Imagine, hanggang ngayon mga kotsero, feeling niya nakakulong na siya. Para lang siyang nag-house arrest eh. Hindi siya makalabas. Hindi siya makapag-ere ng mga, shows niya. Hindi siya kumikita. Hindi siya kumikita. Saan siya kikita? Sa YouTube? Monetize ba mga niya? Hindi naman tsaka mahina na ang viewership ng SMNI sa YouTube. Sa Rumble? Malakas ba ang sa Rumble? Katago yan. Hanggang ma-overturn yung decision ng RTC doon sa kanyang warrant. Pwede naman i-freeze yung assets niya. Pwede naman. Pero sa bangko lang yun. Sa mga pera lang sa bangko. Paano kung hindi sa bangko yung pera niya? Don't forget, this person is a money launderer. Money launderer yan. Ibig sabihin, ang pera niyan hindi dumadaan sa ating banking system. Hindi dumadaan sa banking system natin. Kaya tingnan nyo, parang yung ginawa ng yung Pogo Hub sa Tarlac. 6 billion yung pinasok nila. Hindi pumasok sa banking system. So, ang pera niya, naka-cash. Naka-cash yan. Baka may inuutusan lang yan. Di ba, nag-launder yan ng dollars. Baka may inuutusan lang yan para lumabas, magpapalit ng dollars. So, it's pointless. Even if you freeze his assets, meaning assets when it comes sa sa bank, sa mga pera niya sa bangko, it's pointless. It's pointless. Baka nga sa iba pa nakapangalan yun, hindi sa kanya. Baka nakapangalan yun sa Kingdom of Jesus Christ Incorporated. Ibang legal personality yun. Baka nga Amerika pa makahuli sa kanya at this point. Pag naglabas na ng red notice ang US, Amerika pa makahuli sa kanya. Maniwala kayo. Anyway. So yun. Yun ang ating second topic. Medyo nakagigil si Robin Padilla, Okay, so mga kotsero, maraming salamat sa inyo patuloy na mag-support sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see you in my next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?